inanyahan ko po ulit ang lahat. Amen, na tayo po ay magsitayo at manalangin po tayo na nawaya, gabayan tayo na ating Diyos na makapangyarihan maging sa kanya mga anghel na pumarito upang tayo ay hindi makadisturbo. Hallelujah, hallelujah. Plakpukan mo natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah, hallelujah. Glory to you. Aba Father, maraming salamat. O Diyos, muli sa araw to Panginoon, na kami ay gumising, naroon yung mapayapa, peaceful, and lovely unity, Panginoon, sa aming buhay na makapanayam ka namin ulit, Panginoon, sa iyong presensya. At maraming salamat sa aming mga panyapak, Panginoon, na dumako dito sa iyong iglesia, maging sa online, Panginoon. Hallelujah, na kami po ay nagagalak at buong kalakasan na nagbabalik, Lord, para sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na kung wala ka, wala rin kami, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, sa mga taong nagsiselebrate, Panginoon, sa inyo pong ginawa sa pagkakataon to, Panginoon. At maraming salamat din sa mga pastor leaders at sa mga co-churches namin, Panginoon, na patuloy na nag-i-encourage, Panginoon, patuloy nagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon, patungo sa inyo pong layunin sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan, Panginoon, at sa buhay ko, Panginoon, na siya maghahayag na inyong nireveal na salita, Panginoon. Idako po ako sa iyong talikuran, Panginoon, na ikaw ang mag-manifest, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, Panginoon, at ikaw ang magsisilbi na daluyan ng mga pagpapala, healing and deliverance, Panginoon, at fresh revelation sa bawat isa, Panginoon, at hindi yung kahinaan ko, Diyos, kundi lahat ng mga na witness, naririnig, Panginoon, ay ito'y nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon, at ma-enhance pa aming mga bawat spiritual life, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na tumayo ulit ako sa pulpito, Panginoon, na maghayag na iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at muli, Panginoon, na patuloy ka na purihin, dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, amen. So, pwede na po tayo siyo po at nawaya, no? Nagiging bukas po ang ating spiritual eyes, spiritual ears, maging ating spiritual heart upang mas ating pong manamnam kung ano yung gustong ipaiwatig sa ating Panginoon. Amen. So, sa pamagitan ko, no, isa privilege ulit na makatayo, makapaghayo pa or makapag-spread ng salita ng ating Panginoon. Amen. So, in the book of Galatians chapter 6 verse 9. Amen. So, sabihin ko po, no? And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. So, praise the word of God. So, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. So, doon pa lamang, kapatid, sa nireveal ng ating Panginoon, no, is encouragement sa bawat isa o mga tagasunod nating Panginoon, no? Lagi pong sinasabi, no, na naririnig natin, pagsalita ng Diyos ay palagi po yang nagre-remind sa atin na buhay ang ating Diyos, malawak ang kapangyarihan ng ating Diyos at naaabot tayo. Amen? So, it's designed to be encouraging to those struggling with burnouts and rooted in the biblical context by the word of sowing and reaping. No? Hindi lamang sa mga tao na akala natin ay masagana, kundi nag-i-encourage ito, no? Lalo na sa mga naghihirap talaga, no? Matinding pagsusumikap sa buhay, no? Na talagang masasabi na wala talagang breakthrough sa buhay ko, Lord. Wala ba talagang kasaganahan? Amen? So ito yung time, mga kapatid, na tayo ay hindi dapat mag-worry, hindi mangamba, at lalong-lalo na sa mga tao na patuloy nagsasaliksik ng salita ng Diyos, yung rooted na in a biblical way na alam natin, in a parable way of seed, di ba? Na yung pagtatanim at yung pag-aani. Alam po natin yun, but the way na, ano ba yung application dito?
So, i-reveal ko muna, no, yung topic or ang mensahe. And yun yung title natin, no? So, the promise behind the fatigue. Amen? So, mga pangako o merong pangako, no, sa mga tao, kapatiran, no, sa kapwa ko, na sa pagkapagod mo, mayroong mga pangako. Amen? At alam naman natin, no, na pag ang Diyos ang nangako, talagang hindi napapako. Amen? So, this is between the gap, the planting and picking. Alam natin na pag sinabing planting, ito yung time na nag-a-apply tayo ng trabaho, o siguro sabihin natin sa mga pagkasahod natin, or sa physical naman, sa kalakasan, kung ano yung ginagawa natin. Kasi meron tayong in-invest, kaya pinaplant natin. Gusto natin na merong magbunga. Amen? So, sa mundong ito, alam na natin na ngayon na henerasyon ay sabihin natin meron na mga instant na sinasabi. Di ba? Gusto natin yung instant, no? Pagkain, sa pagkain, instant noodles, no? Instant kape, di ba? Maraming mga factors sa buhay natin. So, it's also kasi nga sowing seed ang sinasabi kanina or planting. So, tinatawag itong gratification, no? Yung kasiyahan na agad-agad meron, di ba? Kasi yun yung realidad sa buhay natin. Amen? So, pag sinabing kung kailangan natin ng pagkain, drive-thru, no? Tinatawagan natin food social media, yung mga tinatawag na food panda, di ba? Grab, madali lang, di ba? O pag sinabi natin gusto natin entertainment kasi para tayo ay meron namang hindi tayo maboard, nandyan yung mga online site. Example natin yung Netflix, no? In-example natin yung mga YouTube, di ba? Yung mga online site na pag-entertain sa atin, na instantly streaming, na talagang para hindi ka maboard. Or yung tipong sabihin natin, kailangan mo agad ng kwentuhan, di ba? Or yung sabihin natin, gusto mo na makausap yung isang tao, madali. Kasi bakit in this generation, amen, meron ng mga gadgets, di ba? Madali. Yun yung mga gusto natin, di ba? O sa mga ibang kapwa natin. But in this in the other side of the world, amen, nakakaligtaan natin yung mas importante. Kaya sa buhay natin, in realidad, merong worry. Meron yung pag-aalala sa buhay. Kasi ito yung sinasabi ni Paul in the book of Galatians na, but the kingdom of God rarely moves at the speed of like online delivering. No? Yung tipong libre naman sana. Di ba? Pero yung tipong minsanan o madalang lang na ating pong nababasa, amen, nagagamit, di ba? Parang online delivering. Ilang days pa bago dumating, di ba? Kung tsaka pa naghihirap sa buhay, tsaka pa makakatawag ng Diyos, di ba? Kung kailan nangihina na, Diyon pa tumatawag sa Diyos, di ba? So, ito yung pinapamanik sa atin ni Paul, no? Paul writing to the Galatians using an agricultural metaphor, no? Na hinahantulad niya sa pagsasaka, no? Na yung buhay, no, na parang isang magsasaka. O, alam natin yung magsasaka, di ba? Sa palayan, di ba? 3 months bago yan i-harvest. Maraming proseso sa buhay. No? But farming is slow. Yun nga, is slow. Di ba? Meron talaga siyang matalinghaga na isinalaysay na ating Lolo Paul. Amen? So, it is laborious and perhaps most difficult of all. Much of the work happened underground where you cannot see it.
Kasi bakit? Oo, napakahirap. Akalain mo yung tipong, di ba? Luluhod ka or yuyuko ka para maitanim lamang sa hindi mo makita yung buto. Di ba? Kung minsan nga, makikita natin, naghihirap yung farming, minsan sinasabog na lang, di ba? Pinapatubo muna yung palay. Oh, saka po i-recrop yun, di ba? Mahirap po. Lalo na pag hindi mo nakikita kung tutubo ba talaga o sisibol. No? Maraming worry sa buhay, no? But in our title, no, meron siyang ipinangako, no? Ipinangako ating Diyos. Amen. Sa pamagitan ng ating Lolo Paul, no, nire-remember na merong pag-asa kahit tayo ay sobrang pagod na, fatigue, di ba? Sobrang nahihirapan. Amen? So, there's a gap o puwang sa ating buhay. It is the time between you do the right thing. Ano yon? Yung pagtatanim natin. Kasi yun yung pong tama, di ba? Nagtatanim tayo. In example na, nagtatanim tayo ng salita ng Diyos sa ibang kapwa. No? Pagtatanim po yun. No? That's a good thing. No? Tumutulong tayo sa ating mga nasasakupan. Amen? So, this is the time that, merong right thing. And when you see the result, that's the time called reaping. No? Nag-aani na, nag-harvest ka na. Hindi mo inaakala, di ba? Hindi mo nakikita, bagkos nakikita mo yung balik sa iyo. Amen. Nakikita mo na talagang merong pagbabago. Amen. So, it's happened, no? That the gap is where get tired. Yung tipong, alam ba yung gap, yung puwang, yung space. Di ba? Na doon tayo na napapagod, nahihirapan. Kasi nga, nagka-gap eh. Akalain mo, magtatanim ka ng seed. Di ba? Hihintayin mo ng 3 months bago magbubunga yung palay. So, the gap of 3 months, anong ginagawa mo doon? No? Kaya, kung minsan, sinasabi na the gap is where get tired, that gap is where are tempted to quit. Minsan, hindi na tayo makapaghintay. Di ba? Hindi na tayo talagang yung paghihintay natin, no? Ay wala tayong ginagawa, talagang masasabi natin na nahirapan ka na. Amen? Marami ng what if sa buhay mo. Marami ng mga questions sa utak mo. Amen? But the big idea is fatigue o yung tinatawag natin kapaguran, kahirapan is not a sign that you are on the wrong road. Hindi sinasabi na mali na yung dinadanas mo. Amen? It is often a sign that you are doing heavy lifting. Amen? Pag sa nagtatrabaho naman, syempre, di ba? Heavy talaga yung nagtatanim kasi marami kang itinatanim. Amen? But, sinabi ko kanina, that a right thing. Amen? Then po ang magandang ginagawa. Kasi bakit? Pressure isn't punishment. It's a proof that you're trusted with something bigger than you. Amen? Marahil meron tayong mga pinapanalangin na gusto natin mas maganda na pinaghihirapan. Kaya under pressure tayo. Kaya in-encourage ko po sa bawat isa, amen, na naka-witness, nakakikinig na, kapatid, yung pressure na yan ay merong magandang reward. Kung, sabi nga kanina, na kung this agricultural metaphor, kung marami kang mga itinanim, which is the good thing, it means marami kang aanihin in good things. Amen? Because the harvest is inevitable, hindi talaga maiiwasan, provided you possess to endurance to wait for it. Kung ano yung, hindi man yan maiiwasan, bagkos kung ano yung mga itinanim mo, possess, o yun din ang maangkin mo o yung makukuha if you have endurance to wait it. Lalo na, pag para sa Diyos.
yung pagtatanim. Kung para sa ikagalago, para sa prosper ng growth mo spiritually, no? Talagang nakakabuti. Amen? But this is the key points, the reality. Realidad. Amen? So gusto mo natin ng realidad, no? Realidad na let us not become weary. Not become weary. Kasi sabi nga, no? Ating pastor, si Bro Remel, kagabi sa aming prayer meeting, no? They have 300 plus, 365 days or 365 times na sinabi na God is good. Amen? Hindi ka niya pababayaan. So, kung i-visualize natin, every day, nagre-remember o nagpapaalala ang ating Panginoon. To those people na siyang nagde-devoted sa Biblia. Kaya wala dapat palayang weary. Amen? So, sinabi niya in chapter 9, verse 9, that let us not be weary. Amen? So, kaya huwag tayong magsasawa o mapagod o mainip sa buhay. Pag tayo ay nag-wait, no? Tayo po ay nagtatanim. Because Paul begins na siya yung naghahayag ng realistic assumption, yung ipagpalagay natin, you are doing good, but staring, no? Na habang gumagawa tayo ng mabuti, talagang nakakapagod. Nakakapagod yun Nakakapagod yun. Kasi bakit? Lalo na pag walang balik sa'yo. No? Lalo na yung buwan-buwan ka nagpapadala or meron kang mga hinihikayat na ibang tao para hindi mapagriwala. Or mga taong tinutulungan mo at ini-encourage mo na mahal sila ng ating Diyos. Kasi nga, you are sowing seed. No? Yung tipong nire-raise mo yung buhay mo para sa Diyos, then nagsaserve ka pa na walang pasasalamat sa iba, di ba? Yung nagmi-maintain ka na integrity na para hindi makurap yung buhay mo. Amen? Napakahirap. Amen? Napakahirap. But the context of this word, no? Paul uses for weary, no? In the Greek word, ekkaio, implies losing heart or losing one's motivation, that the reality. Realidad talaga yan. No? Na mawalan ka ng bait. Sabihin natin, mawalan ka ng pagmamahal. No? Mapagod ka. No? It's an internal exhaustion. It's not just your hand tired or your soul is tired also. So, mas mabuti, no, na atin pong i-guide ang ating pamumuhay, lalo na tayo ay nasa, kay Kristo na. Let us not be weary. Kasi reality po to, kapatid. Amen? So, this is now anong tinatawag dito ay isang trap. No? Bitag sa buhay natin. Palala, it's a trap. Amen? Na para tayong, example natin, na parang isang daga, no, na kumakain sa tawag nito sa battle na punong-puno ng palay, di ba? Gustong-gusto po 'yon ng daga, no, ng hayop. Pag naubos mo yun hanggang bumaba, di na siya makakalabas, no? It's a trap sa ating buhay, no? We often think that if I were doing God's will, it wouldn't be this hard. Minsan ating pong tawag ito nung parang naku-course natin ating Panginoon na kung ginawa ko lang sana yung God's will nating Panginoon. No? But it's a lie. No? Sowing seed is hard work. Amen. Pinatatag ka lang nating Panginoon. No? So now, Paul distinguished between being tired of the work and being tired in the work. Ano pong pagkakaiba? No? Yung pagod sa trabaho at pagiging pagod sa trabaho. Amen. No, parang pareho lang, but it is okay to be tired in the work. Kasi bakit? Sabi nga sa social media or mga malaking pangalan in showbiz, that is blessing.
pagpagod tayo sa ating trabaho kasi ginagawa mo yung mabuti, yung pagod ka sa pagtatanim ng mabuti, kapatid, blessing po yun. Amen? Yun po yung kaibahan. Kasi bakit? Sa buhay Kristiyano, sinabi nga kanina, let us not be weary. So it means, walang tatawag nito na weary sa buhay Kristiyano. Huwag kang malulupaypay. Amen? Kasi sinabi nga kanina, pressure isn't punishment. Hindi yan parusa, kapatid. Yan po yung nagpapatibay na mayroong Kristo sa buhay mo, lalo na sa mga Kristiyano dyan. Amen? Kung sabihin nga natin sa realidad, di ba? Bakit ka talagang nagsisipag? Kasi sinasabi lang, mayroong pang babayarin, mayroong mga loan, di ba? Mayroong mga due date, yun yung nagpapamotivate. But in Christian way, no, this is not punishment. This is the proof that God let you pursue that or hold that because there's a greater reward na para sa iyo. Amen. But we must guard against losing heart. Siyempre, ating pong i-guard, ating pong tawag ito, yung sikapin natin ating puso na hindi talaga na mag-worry sa anumang bagay. At sinasabi pa nga nila, ikaw naman yan, Kuya Jeff, ikaw naman yan, kapatid. Let me remind to you, Jesus did not, neglect what is He promised. Siya nakakalimot, hindi niya pinabayaan yun. Promise, it's a promise. Hindi po yan, nag-iiba. Tao lang po yung nag-iiba. Kaya yung principle ng pag-iisip mo, iniiba. But if we focus, the good things na pinapaalalahan sa atin, nating Panginoon, kapatid, hindi ka manglulupaypay kasi buhay ang Diyos. Amen? So, now, pangalawa nito, this is the action. Siyempre, meron tayong gagawin, di ba? Kasi realidad to. Amen? Yung action natin dapat in doing good. Yung nakakabuti talaga. Kaya nga, sa buhay Kristiyano, talagang mahirap kasi bakit? Intindihin mo yung mga pilosopo, intindihin mo yung ma-pride, intindihin mo yung mga talagang yung masama, yung balik sa'yo. Di ba? But, sinusuklian mo ng kabutihan. Amen? So, continue po natin kanina. Amen? Let us not be weary in well-doing good. Di ba? In well-doing. Amen? Huwag tayong magsasawa, amen, sa paggawa ng mabuti. Kasi bakit? We have a great example, Jesus Christ. Kung nababasa po natin, di ba? Panguna sa Matthew, Luke, John, di ba? Talagang puro mabuti yung ginawa ng ating Panginoon. Amen? Kahit na yung mga Pariseo doon, di ba? Na hinahunt siya, di ba? O ginawan siya ng mga mali or merong mga bagay na ginagawan talaga siya ng masama. Sinasabi pa, siya daw ay witchcraft. No? Nang namatay yung anak ng yung kanyang servant. No? So, kapatid, maraming estado. But what is doing good mean in this context? No? Ano ba yung doing good talaga? So, continue ko po, So, in verse 7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but the soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So, yun ang doing good, na wag natin, na linlangin ating sarili. Amen? Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. So, tumitingin talaga ang ating Diyos sa ating puso. Amen? So, kung ninanasa
ng laman ang sinusunod ng tao, katiwalaan man o kasamaan o kamatayan, aanihin niya ito. Yun po ang balik. Pinapaalalahan sa atin ating Panginoon. So, mabuti na, ngunit kung ang Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kasi hindi lamang tayo nagtatanim na para sa atin, kundi nagtatanim tayo dahil yun ang ipinamana sa atin ng banal na Espiritu. Kaya nakikita sa atin na talagang namumuhay ang banal na Espiritu sa atin. At alam natin yung banal na Espiritu which is our God, Jesus Christ. Amen? So, for contrast, no? Meron siyang sinasabi na mga kaibahan. Sowing to flesh with sowing to the Spirit. Kanina in the verse 8. Na in doing good isn't just random acts of kindness. Hindi lamang sa paggawa ng mabuti, kindness. No? It is choosing forgiveness when you want to revenge. Mas pinili mo na mag-forgive na lamang kaysa magiganti. Yun po yung sinasabi ni Paul dito, na sow it to the Spirit. Amen? Or choosing generosity when you want to hoard. Kaysa mag-imbak o mag-ipon ng kayamanan, ito ay iyon ang pinamamahagi sa mga mahihirap. No? Hindi lamang finances na sinasabi, kundi by spiritual, pinapahayag mo yung salita ng Diyos. Libre po yun, kapatid, pero may sukli. Yun nakaganda. And the last example also, choosing holiness when the world offers compromise. Na marami kasunduan sa mundo, but pwede mong piliin yung pagiging pagkabanal. Oo, makasalanan tayo, walang matuwid. Bagkus tinuturuan tayo nating Panginoon na magpakabanal kasi banal ang ating Diyos, sabi niya sa kanyang salita. Amen? Every time you choose the Spirit over the flesh, you are planting a seed. Yun ang sinabi niya, matalinghagang salita, seed. You are planting that yung buto na yun ay talagang tutubo, sisibol sa buhay ng tao, sa buhay mo, sa lahat. No? Na inyo pong nabigyan ng magandang salita. Amen? Yung layunin ng Diyos. Amen? You may not see a tree tomorrow, but the seed has been planted. Yun na nakaganda. Kasi bakit nakapagtanim ka na dun sa taong yun? Amen? Nabigyan mo na siya ng magandang paalala, lalo na sa paalala, sa salita ng Diyos. No? Do not be weary in doing good. Amen? Doon pa lamang, kapatid, maganda ng impact doon sa buhay ng tao. Goods na yun. Amen? Kasi hindi ikakasama niya sa kanyang buhay. Amen? So, the insight for dito, no, the enemy wants you to believe that you're doing good is in vain. Sinasabi, no, minsan talaga, no, may inject sa ating isipan, lalo na tayo Kristiyano na yun nga, mawawala ng kabuluhan yung pagtulong natin, mawawala ng kabuluhan yung mga ginagawa natin na talagang alam natin ikakabuti, or mawawala ng kabuluhan yung lahat ng bagay nating ginagawa para sa Diyos. Kasi bakit? Nakikita natin na wala namang naiba, Lord. Walang sumisibol eh. Wala akong nakikita na tangkay or sign man lang. Kapatid, the reality is this. But in the agricultural teaches us that invisibility does not mean inactivity. Hindi porket hindi natin nakikita ay wala nang ganap, wala nang gawa, wala nang mabuti. Amen? Just because the seed is hidden in the dirt doesn't mean it has died. Alam natin na yung pinagaling nating Panginoon Jesucristo na bulag ay nanggaling po yun sa paggawa niya ng dirt. No? Kinuha niya, dinuruan pa niya yun. Bagkos, anong ginawa niya?
pinunasan niya ng malinis na tubig sa balon. Kaya nakakikita yung bulag. Amen? Hindi ibig sabihin na, kapatid, yumuyuko ka ngayon sa marumi dahil nagtatanim ka ng mabuti, ay hindi ibig sabihin na wala nang resulta. Maghintay tayo. Amen? It means it is germinating. No? Nagsisibol pa yan, kapatid. No? Tumutubo. Amen? So, maraming factors sa buhay natin. Bagkus, ina-example lang dito yung pagtatanim. No? Yung seeds. Amen? Kasi marahil sa atin, naguguluhan sa buhay natin. But, pinapalalan sa atin, nating Panginoon, take good action. Good things. Amen? Kasi wala pong bayad yun. Amen? Wala pong bayad. But, the promise, at the proper time, we will reap. We will harvest. Amen? Pangako, no? Sa tamang panahon o sa tamang pagkataon ay makakaaning nararapat sa bawat isa. Kasi pag ang ating Panginoon na nangako, hindi yan napapako. Amen? So, patuloy natin no, sa verse, no? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Amen? Pag tayo ay gumagawa ng mabuti, siyempre meron tayong maaani. No? Wala yung sinasabi na I'm lucky. Swerte. Sinwerte lang ang panahon. Di ba? Wala pong ganun. Malalaman natin na nag-aani tayo ng maganda kasi bakit? Meron tayong itinanim na maganda. Amen? No? He is the shift from command to promise. Kasi kung nag-command nating Panginoon, di ba? Ini-interact natin, ginagawa natin, syempre, yung pangako niya, no? Na talagang makukuha natin. That's the law of the harvest. It's very absolute. Tiyak talaga, no? O ganap na makukuha mo. Amen? May batas. Amen? Kasi lahat naman talaga, no? Na pagtatanim natin ng puno, talagang merong gamit yan. Kahit nga sabihin natin yung puno niyan, hindi namumunga. Pero pag bumagyo yung calamity, yan po yung mag-a-absorb. Di ba? So, tiyakan, no? Yung pangako. So, now, this is the promise. Ano yung promise niya? You reap what you sow. Yun yan sinabi, di ba? Merong pag-aani kung meron kang itinanim. Kasi hindi ka naman makaka-withdraw sa ATM machine ng pera kung wala kang dineposit. Di ba? So, hindi rin makapagbigay ating Panginoon kung wala kang binalik sa Kanya, wala kang itinanim. Kaya kung minsan, merong mga balakid sa mga panalangin natin na hindi na-answered, hindi natutupad. Kasi bakit? Wala kang ginagawa eh. Di ba? In a simple way, di ba? Wala kayo tinanim. Pangalawa dito, no? You reap more than you sow. Ang nakaganda dito, isa lamang yung itinanim mo, nagbubunga ng marami. Ubas. Di ba? Palay, maraming butil. Di ba? So, yun po yung nakaganda. Pangako na garantisado. No? Pangatlo, no? You reap later than you sow in proper time. This is the hardest part. But, in reality, alam natin, na talaga pag meron tayong, yung pinapaghihirapan na itinatanim, talagang meron tayong ani, meron talagang maani. Amen? So, the proper time, no? Yung nararapat na pagkakataon, in Greek word, no? Take note po natin, no? Meron pong two words for time. In Greek word, time means chronos. Chronos means seconds, minutes, or hours. Yun po yung ginamit dati, no? Sa mga Greek. So, pangalawa dito, name Kairos. Kairos.
It means season or appointed moments. Yun yung season na this season, mamumunga talaga yung prutas na to. Amen? Kung sa taglamig naman, masasabi ko sa Davao, di ba? Durian, di ba? Mangustin, mga lansones, di ba? But yung sinasabi na yung appointed moments, yun po yung sinasabi, after 3 months, mamumunga talaga yung palay. Amen? After 3 months, magbubunga yung mangga. Di ba? Ganun po yun. So, this is the time, no? Na Paul says, the harvest comes in Kairos. So, yung pag-harvest natin, sa pagtatanim natin, tinatawag yun ni Lolo Paul na Kairos. Amen? You cannot force a harvest. Kasi yung iba kasi nagmamadali. Kasi mag-worried sila, baka hindi natutubo, hindi magbubunga. No? So, you cannot pull a grape plant to make it grow faster. Kasi alam natin, mayroong proseso, no? Yung pagtatanim ng ubasan or yung rice, di ba? So, you have to trust the Lord of the harvest to bring the season. So, siyempre, meron kang mga proseso na talagang pagkakatiwala mo. Amen? Kasi hindi sa lahat ng oras o panahon mabuti yung ginagawa mo. Kahit nga na sabihin natin, nilalagyan mo ng mga pesticide, di ba? Pinapanalangin mo, kapatid. Merong mga pagkakataon na merong hindi magbubunga o matagal yung bunga. Kaya, guard your heart. Focus what you sow o focus what is the result, the reap. Yung pag-aani. So now, this is the application. Application condition. Siyempre, realidad to. Dapat meron tayong i-apply, di ba? Amen? Hindi lamang to na pakinig, labas tenga. Kundi pakinig, isa puso at isa gawa kasi meron tayong pag-iisip. Amen? So, this is only condition attached to the promise. Siyempre, Diyos ang ating pong binabatayan. Amen? So, the harvest is guaranteed. But our participation in the joy of that harvest depends on our endurance. Nagdidepende po to yung ginagawa natin, no? Na kung paano tayo nagtitiis. Amen? Many people quit right before the breakthrough. Ito po yung mga tao, no, na talagang meron ng sinimulan pero hindi tinapos. Kagaya na lamang na example, no, ni Kuya Elias, no, sa prayer meeting kagabi, di ba? 2 tao na naghukay, no, ng ginto, treasure. Dahil sa matigas yung bato na hinuhukay, nag-quit yung isa. So, malapit na sana yung treasure, no? Nag-quit pa. Pero, merong isa na nagsusustain, nagtitiis. Kasi bakit alam niyang may treasure? Amen? Meron talaga, no? Na dapat meron kang tinatawag na breakthrough. No? Kaya nga pinapanalangin natin breakthrough, pambihirang tagumpay, no? Na dapat na patuloy tayo na never stop prayer before it comes. Amen? Pangit naman kung pinag-pray natin na nandyan na. No? Dapat, no? Yung talagang napapagod tayo kasi bakit dun po ang magandang resulta. Na-appreciate natin even in a small value. So, now, how do we not give up? So, this is now. Amen? So, yun, wala. So, now, how do we not give up? So, unang-una dito, remember the vision. Ano ba yung vision? Keep your eye on the harvest, not on the mud. Amen? So, dapat yung focus pala natin, no, yung harvest na makukuha natin sa, itinanim natin sa lupa. Amen? So, dapat doon tayo naka-stick. Amen?
Meron tayong vision. Pangalawa, rest. Don't quit. No? If you're tired, learn to rest, not to quit. Kapatid, lahat tayo. Sino ba dito hindi nahihirapan? Lahat po naghihirap. Kaya wag lang tayong mag-quit. Amen? Kasi, sabi ng ating Panginoon, di ba? The book of Matthew. No? Manahan tayo sa Kanya, bibigyan tayo ng kaginhawaan. Take my rest. Di ba? So, pangatlo, siyempre, community. Hindi ka alone, kapatid. Meron tayong mga kapatiran na gustong tumulong sa'yo, mag-pray sa'yo, carry each other's burden. Kasi ito po yung sinabi in the book of Galatians. No? Bakit Galatians? So, sa Galatians pala, this is the book of fruit of the Holy Spirit. Amen? So, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. So, wag naman natin bigyan ng realidad na, meron akong labahin dito, kapatid, ikaw muna maglalaba. Hindi po yon. Amen? Sinasabi lang dito na kung meron kang mga pagtitis, meron kang mga nahirapan sa kalooban mo, or meron kang mga pagkakasala na ginawa mo, o yung mga pang bagay na gusto mong ilabas, kapatid, yun po yun. Amen? Nandito naman po ating mga kapatid. Amen? Kung minsan niya, kinakamusta tayo, huwag tayong mahiya na magsabi. Amen? Huwag po tayo na mag-alinlangan na tumawag din sa ating Diyos kasi tinuruan po tayo paano tayo manalangin. Amen? So, now, magtulungan tayo sa isa't isa, maging sa problema at trial sa buhay natin kasi sa ganitong paraan, matutupad natin yung kautusan na ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi bakit? You cannot reap a massive harvest alone. You need help. Kaya mamahagi tayo. Amen? So the conclusion is, there's a harvest with your name on it. Amen? There's an harvest in your name on it. Maybe you have been sowing seed of prayer for loved one for over the years or prayer for unity and peace of the family. Marahil, matagal mo na pinapanalangin, na matagpuan mo na yung iniirog, di ba? Kagaya ko na single. Amen? So, maging sa mga may pamilya, di ba? Na walang unity, walang peace, walang love, di ba? Patuloy lang, kapatid. Or maybe you have been serving in the background at the church and nobody noticed. Baka napapansin mo, hindi ka napapansin na naglilinis ka, di ba? Patuloy mo lang yung magandang gawain. Amen? So, or maybe you have been honest in your business and lost money because of it. Naging honest ka lang, ginagawa lang yung mabuti, still, na-bankrupt ka pa rin, kapatid. No? God's words remind us, in the book of Galatians 6:9, kanina sa ating main scripture, and let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Amen? Pinapalalan tayo na huwag tayo talagang magsasawa ng paggawa ng mabuti. Huwag tayong mainip sa paggawa ng mabuti. Di ba? Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko, kapatid. Paalala po na remember, God sees the seeds. Nakikita ng ating Diyos ang mga buto na yan na iyong itinanim. Siyempre, sinasa puso mo yun Di ba? Saan ba nakatingin nating Diyos? Hindi sa karakter mo. Amen? Sa puso natin. So, do not drop the flow. Habang nag-aararo ka, huwag mong ibaba yan. Patuloy ka lang mag-araro. Amen? Wipe the sweat from your brow. Di ba? Punasan mo lang yung mga pagod mo, yung pawis mo, take a drink of the living water, iinom mo ng tubig, then keep walking the field hanggang maka-harvest ka. Amen? Kasi the season is changing. The proper time is coming. You will reap if you do not give up.
Amen? Lalo na po doon sa mga tao na talagang merong inaalsa sa kanilang buhay na mabibigat. Physical man, emotional man, or spiritual, kapatid. We will reap if you do not give up. Season lang po yan sa ating buhay. Pinapatatag po tayo. Amen? So, this is the season that talagang narapat na yan sa atin. Amen? So, kapit lang po tayo. Focus on the vision. Amen? Na sinabi kanina. No? Amen? So, this is the time that na panghawakan natin yung pangako na yun kahit naghihirap na tayo. Amen? So, let us stand. Amen? So, manalangin tayo na pasalamatan natin Diyos at sa mga pangwakas ng this sermon. Amen? So, palakpakan muna natin Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Abba Father, maraming salamat dahil patuloy mo kami na iningatan at pinapatnubayan sa aming ginagawa. Our Lord of Harvest. Hallelujah. We come to you today acknowledging that you are the God of this season, of all seasons. You are the God of planting and you are the God of reaping also. Maraming salamat o Diyos na patuloy mo kami na pinapaalalahanan, Panginoon, that we confess that many of us are tired. We look at our hands and they are closed from work, but patuloy kami na nanalangin, Panginoon, patuloy kami na sumasandal sa iyo. That we look at our fields, our lives, our families, our ministry, our workplace, and sometimes, Lord, na tayo na nakikita namin na masyado ng mahirap, madami ng karuminahan, but still you see the effort, Panginoon. Hindi mo ginagawa ng walang saysay, Panginoon, because binibigyan mo ng pagkakataon na kami po ay sumibol at magbunga. Forgive us, O God, for the moment that we have doubted your faithfulness because of delay in our timeline. Yung nababagot kami, Panginoon, patawad, O Diyos, na kami po ay nanghihina at nawa hindi po magkakarakterize sa amin yung tao lang kami, but the characteristic that you given us, na sustain to pursue what the goal to yung makukuha namin, yung aanihin namin, O Diyos. And for the person, Panginoon, we ask for the fresh outpouring of your strength, Panginoon, that who is hopeless of praying, sickness, health, O God, grant a healing restoration, Panginoon. Alam namin na nandyan siya, nanlulupay pa, Panginoon, but alam ko at alam namin, Panginoon, na ito ay unti-unti na sumisigla, Panginoon. And for the parents also who is weary of praying for their wandering child na mabigyan ng magandang buhay, give their endurance, Panginoon. Bigyan mo sila ng yung pagtitiis sa buhay na kanila pong ma-overcome those struggles, those challenges. And for the spouse who is fighting for their marriage, give them hope, Panginoon. Sa mga partner, Panginoon. Sa mga merong family, Panginoon. Sa mga mag-asawa, Diyos. Give them hope na meron pang pag-asa na kung kami, lahat, Panginoon, ay nakafocus lamang sa ikakabuti. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy mo na ginagampanan din yung gusto mong
ibigay sa amin. Lalo na sa mga servant na feel na hindi sila nakikita, Panginoon, hindi na-appreciate. Remind them that you are the God that giving or faithful and just. That you see that every seed they sow, Panginoon, na nakikita mo yung mga kanilang ginagawa na mabuti. And let your Holy Spirit breathe us a second wind into our weary soul. Naway mabigyan po ng pagkakataon, Panginoon. Remind us that we do not labor in vain. Help us to trust your proper time. When we are tempted to drop the plow and walk away, hold us up with your righteous right hands, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. And we choose today to keep doing good. Dahil ikaw ang unang nagbigay ng mabuti para sa amin. We choose to keep sowing to the Spirit. We place our trust not in the speed of the result, but in the certainty of your promise. Dahil alam namin, yung pangako mo, Panginoon, ay hindi magbabago at hindi mapapako. Maraming salamat, O Diyos. We claim the victory of this chapter in the book of Galatians over to this congregation, lalo sa mga co-churches naman, Panginoon, na nawa makuha namin na victory yung mga pagkakataon na kami po ay manunumbalik, mag-spread ng salita, Panginoon. And we will reap a harvest because by your grace, we will not give up. Hallelujah. And patuloy lang po tayo sa paggawa ng ikakabuti para sa ating Diyos. Do it for the glory of God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, in the mighty name and faithful name of Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit. All saints, we pray. Amen and amen. Shalom, shalom.